we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ininspeksyon ng Traffic Development and Regulatory Office ang mga sementeryo at ang Batangas City Grand Terminal. Full force naman ang TDRO at EBD monitoring team simula October 27 hanggang November 6. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Isa itong Bolbok Public Cemetery sa inaasahang dadagsain ng mga residenteng bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak, kaya minabuti ng Traffic Development and Regulatory Office na magpatupad na ng one-way route sa kalsadang papasok ng sementeryo sa darating na undas. Maagang nagtungo sa ilang sementeryo sa Batangas City ang Traffic Development and Regulatory Office upang mag-inspeksyon sa mga pangunahing daraanan ng mga motorista at residenteng dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa undas. Unang tinungo ng grupo ang Bolbok Public Cemetery kung saan inaasahang dadagsa ang mga bibisita at dahil konektado rin ito sa isa pang pribadong sementeryo sa lugar. Ayon sa TDRO, magiging one-way lamang ang kalsada papunta sa Bolbok Public Cemetery at palabas na nito ay patungo na sa Barangay Calicanto. Paraan daw ito para hindi magsikip ang kalsada at mabigyan din ng daraanan ang mga residente. Ayon sa pamunuan ng pribadong sementeryo sa Bolbok, nakipag-usap na rin sila sa dalawang barangay na nakakasakop sa lugar para sa seguridad at kaligtasan ng mga motorista at residente. Expected ko mga 11,000-12,000 yan. Sana nga wag naman magsabay-sabay kasi long weekend nga. Dapat mas maganda kung mas maaga, nakadalaw na. Wag naman sanang mapuno itong park. Yung tent last year, pinayagan namin na. Pero aantayin ko pa rin ang guidelines din ng head office namin. Bukod sa mga sementeryo, pinuntahan din ng TDRO ang Batangas City Grand Terminal kung saan inaasahang dadagsa rin ang pasahero habang papalapit ng undas dahil na rin sa long weekend na magsisimula ngayong Sabado, October 28. Nakatakda namang maglagay ng mga help desk ang iba't ibang ahensya gaya ng PNP, BFP at Batangas CDR or MO na aasiste sa mga pasahero at motorista. Ina-expect po natin na ngayong wala na yung pandemic, ina-expect po natin ang dagsa ng bulto ng mga taong pupunta sa mga sementeryo. Magsasagawa po tayo ng ilang rerouting schemes, magsasarado po tayo ng ilang mga lansangan palapit sa mga sementeryo nang sa ganun po ay masiguro natin ang kaayusan at ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Tiniyak din ng TDRO na full force ang traffic enforcers at EBD monitoring team simula sa October 27 hanggang November 6 para alalayan ang mga motorista at residenteng pupunta sa mga sementeryo. Mahigpit pa rin ang pagbabawal ng pagdadala ng mga matatalim na bagay, alak o anumang gamit pansugal sa mga puok himlayan. Tiniyak naman ng mga otoridad na mahigpit nilang babantayan ang mga malalaking sementeryo sa lungsod gaya na lamang nga nitong Bolbok Public Cemetery at ng Roman Catholic Cemetery para sa seguridad at kaligtasan ng mga residente at motorista. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Inulan ng batikos ang bike lane sa Lipa City dahil ginagawa umanong parking ng ilang motorista. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ito ang bike lane sa lungsod ng Lipa sa Batangas na pinasinayaan nito lang September 11. Binabaybay niya ng 21 kilometrong haba sa lungsod. Malaking bagay para sa karpinterong si Edwin na araw-araw dumaraan dito. Mahalaga gawa ng para iwas kami sa mga sasakyan dyan.
Pero higit isang buwan nang lumipas, pinuputakti ito ng batikos at samot-saring reaksyon. May mga bahagi ng bike lane na halos burado na ang pintura. Ang reklamo ng karamihan, masyadong malapad ang bike lane. Sa bahaging ito ng Lipa, pinaradahan pa ng ilang pampasaherong jeep. Ayon kay Lipa City Councilor Avior Rocafort na Committee Chair on Traffic, inaakala raw kasi ng marami na parking space ang itinilagang lugar. Walang proper information dissemination. Hindi nila alam kung ano yung tinayo na nilagyan ng green na linya. All of a sudden, ito pala ay bike lane. Nakala nila parking area ng mga private vehicles. National project daw ito ng Duterte administration na ipagpatuloy lang ngayon. Sa committee hearing kamakailan, inisa-isa ng konseho ang sentimiento ng mga biker at mga motorista sa DOTR na lead agency sa proyekto. Nasa standard na sukat naman daw ang bike lane na 3 meters. Yun nga lang, dahil sa liit ng kalsada, hindi raw akma ang ganito kalaking espasyo sa highway. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang DOTR, pero batay sa naging pagdinig, aaksyonan daw ito ng ahensya. So, sa hearing, nangako sila na i-rectify nila. Pero, i-rectify man nila o hindi, nandiyan na yung nandito sa nasimulan nila, kailangan mag-isip tayo ng paraan paano natin mapapakinabangan. Yung sunod nilang mga gagawin, mas anuhan natin yun, mas pakikiputin. Kung ang ilang tricycle driver ang tatanungin, mainam kung gagawin nilang itong shared lane. Dahil makipot nga ang kalye, kailangan ang dapat maiwasan ay ang 4 wheels na lagi nakapark. Kung hindi ma-rectify yun at magiging at ease siya na ganun yung sukat, malamang yun ang gagawin natin. Kaya lang, kailangan kausapin natin lahat ng grupo ng mga magta-tricycle. Nasa plano rin ng LGU ang pagtatalaga ng mga tauhan na posibleng magbantay at manita ng mga sasakyang basta-basta na lang magpaparada sa bike lane. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kabataang kandidato ang karamihan sa mga naisyuhan ng show cause order ng COMELEC ayon sa ahensya. Suportado naman ng COMELEC ang pagsasagawa ng debate sa mga barangay. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Malaking bilang sa mga naisyuhan ng show cause order dahil sa illegal and premature campaigning ang tatakbo sa sangguniang kabataan. Ayon sa COMELEC Batangas, ang exposure sa social media ng mga ito ang isa sa dahilan kaya mabilis makita ang paglabag. Iba kasi yung iba kasi yung fervor ng kabataan ngayon eh. Iba yung nila, iba yung approach nila into campaigning. Even in the social media, you could see most of those who use the social media are our SK voters. Malaking tulong naman daw talaga ang social media. Pero kung hindi mag-iingat ang mga kabataang kandidato, posibleng maging ugat pa ito ng diskwalifikasyon nila. Naka-activate ngayon ang Contra-EPAD Committee na sumbungan ng publiko para sa mga lumalabag sa pangangampanya. What we do in COMELEC is we post in our FB pages ano ang dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng pangangampanya. Naniniwala ang komisyon na may iba pang daan para makapanligaw ng botante sa tama at patas na paraan. Makatutulong sa pagpapakilala ng plataporma kung magsasagawa rin sila ng debate o pulong sa barangay, bagay na sinusuportahan ng COMELEC. Some of our EOs in this province have been conducting pulong-pulong. For instance, the election officer of Taysan, I think he has conducted like 4 to 6 pulong-pulongs wherein he invited candidates to be able to talk. Paalala ng COMELEC na hanggang sa October 28 lang ang campaign period. Anumang uri ng pangangampanya matapos ang itinakdang araw ay paglabag na sa Fair Elections Act. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang lalaking angkas sa motorsiklo matapos mahulihan ng baril sa checkpoint sa Balayan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang 28 anyos na real estate broker at residente ng Barangay Lumbang na Bata, Calaca City matapos mahulihan ang isang 9mm caliber na baril sa checkpoint sa bahagi ng Barangay Sampaga, Balayan, Batangas. Sa investigasyon, pinatigil ng mga naka-duty na pulis ang motorsiklong sinasakyan ng suspect dahil wala umano silang suot na helmet. Saka overloading po yung kasi tatlo po sila magkakasama. Yung suspect naman po ay may dala pong documents doon po sa baril. Meron po siyang LTAP, lisensya ng baril, saka may permit to carry din po siya. Ang naging violation lang po talaga po niya, ma'am, is wala po siyang
gun ban exemption galing po ng COMELEC. Ang gun ban exemption permit daw kasi ang kinakailangan upang malaman kung otorisado ang isang tao na magdala ng baril sa ilalim ng umiiral na gun ban sa buong bansa. At dahil walang naipakitang gun ban exemption permit ang naturang suspect, kaagad siyang dinala sa himpilan ng Balayan Police. Sa ngayon, nahaharap ang suspect sa kasong violation of Omnibus Election Code of the Philippines o gun ban. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nahuling suspect. Ang nag-exist po sa atin po ngayon ay COMELEC gun ban. Hindi po ino-honor po ng PNP po yung permit to carry po niya na hawak nyo ngayon. Kahit po may lisensya po yung baril, kung wala po kayong exemption po ng galing COMELEC, ay hindi po pwede po na magdala po ng baril during the period po ng COMELEC gun ban. Sa tala ng Balayan Police, ito na ang ikalawang kaso ng paglabag sa bayan sa ilalim ng umiiral na gun ban. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pansamantalang natigil ang pag-develop sa ilang nirereklamong subdivided lot sa Batangas City dahil sa sirang backhoe. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Pagkadismaya at sakit ng ulo raw ang nararamdaman ng 45 anyos na si Robert tuwing napapadaan sa Barangay Dumuklay dahil sa umano'y halos walang kasiguruhan na matatapos ang pagdidevelop ng nabiling subdivided lot. Sinimula na ang paggawain noong October 18 pero muli na naman daw itong naantala at halos wala raw siyang nakikitang pagbabago sa konstruksyon ng subdivided lot. Nakatigil na kaagad. Hindi natin nakita yung agresibong pamamaraan nila na sana ipinakita nila na magsisimula kami ngayon ulit. Ito na tingnan ninyo. Pero ito, malinaw na tumigil na naman sila. Gaya ng mga maraming nagdaan. Dumaan ako dito noong Sabado ng umaga, around 9 a.m. Tapos bumalik ako before 4 p.m. Wala ako nakita ni isang tao dito. So mali yung sinasabi nila na nagtrabaho pa sila nung Sabado. Hindi malinaw yun. Kaya pangamba nila ngayon na muling maulit ang dati raw gawain ng developer na umano'y hanggang sa umpisa lang. Ayon naman sa marketing manager ng subdivided lot, nagkaroon lamang ng problema sa backhoe na siyang ginagamit sa konstruksyon. Tumawag sa akin kahapon ng umaga ang developer para ipaalam po na nasira lang yung equipment. Kaya kahapon at binalikan nila ngayon sa Caloocan yung pyesa na para mapagawa na po yung equipment. Ang sabi naman po sa akin is magpapadala po sila ng tao dun bukas. Pagtitiyak naman ng marketing manager na oras na maayos na ang backhoe ay hindi na muling mauudlot pa ang pagawain. Muling umaasa ang ilang lot owner na muling maitutuloy ang pagde-develop sa lugar para hindi masayang ang perang kanilang pinaghirapan. Tigil na ulit. Hindi namin alam kung kailan ulit magsisimula o gagawin nyo ulit. Kaunti, siguro yung mga wala pa sa 1/4 kung titingnan po natin. Pangamba po namin ay hindi po alam kung itutuloy pa nila or yain na nakatingga gayon. Kawawa naman po yung mga nakabili ng lupa kung hindi nila ayusin at sobrang tagal na po nito. Sagot naman ng marketing manager sa mga lot owner, Tomorrow po magpapadala po doon ng tao. Tapos continuous na ulit sa ma'am? Yes po, ma'am. 6 months po ang binigay po na palugit po. bukas pa rin ang tanggapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para sa pahayag ng mismong developer ng subdivided lot sa Barangay Dumuklay. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Pinagsisira ng otoridad ang mga cellphone at iba pang nakumpiskang kontrabando sa mga piitan sa Calabarzon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Minaso at pinagdudurog ang daan-daang mga cellphone at iba pang ipinagbabawal na gamit na nakumpiska sa iba't ibang piitan sa Calabarzon Region. Sinira maging ang mga SIM at memory cards. Hindi na rin mapakikinabangan ang bulto ng mga sigarilyong nakuha mula sa mga preso nang sabay itong ilubog sa tubig. Sinisira po natin ito para hindi na muling magamit at maipasok pa sa loob. Kasi ayaw natin na masabi ng mga tao na ito ay nire-recycle natin. Hindi po natin to na-tolerate yung ganitong klase ng mga pagpapasok ng mga kontrabando. Bahagi ang pagwasak sa mga bagay na yan para malinis ang pasilidad piitan. Na bagamat mahigpit na umano ang pagbabantay para hindi masalisihan ng mga dalaw, ay nagiging palaisipan kung paanong may nakakapuslit pa rin ang mga gamit sa loob. Ang tingin ng BJMP, ginagamit ng mga dalaw ang mga bata para makapagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit. May mga bagay na katulad ng sa loob ng ari ng mga visitors or dumadalaw sa mga bata o sanggol. Masakit mang isipin pero talagang nagagamit pati mga bata o na walang kamuwang-muwang ay nalalagyan nila ng ganong uri ng mga kontrabando. Ayon sa BJMP, sinuri rin muna ang mga cellphone bago sirain para malaman kung may posibleng katransaksyon sa iligal na gawain ng mga PDL. Patuloy ang isasagawang pangungumpiska sa mga gamit at iba pang umano'y mga kontrabando sa loob ng selda. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 2 araw bago ang long weekend, nananatiling normal ang sitwasyon sa Batangas Port. Tuloy-tuloy ang pag-alis at pagdating ng mga biyaherong magtatawid dagat patungo at pabalik ng Batangas at Calapan City sa Oriental Mindoro. Pero ayon sa pamunuan ng Batangas Port, posible ang pagdagsa ng mga pasahero pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado. Kaya payo nila sa mga biyahero na magbaon ng maraming pasensya at mag-book na rin online. Bukas, bibisita ang General Manager ng Philippine Ports Authority sa PPA Batangas upang mag-inspeksyon sa pantalan. Nagkakaubusan na ng anti-rabies vaccine sa Marinduque ayon sa Provincial Veterinary Office. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng rabies sa Marinduque, halos magkaubusan na raw ng anti-rabies vaccine para sa mga hayop ayon sa Provincial Veterinary Office. 12 na ang kumpirmadong positibo sa rabies sa lugar, kabilang na ang isang baboy na kinagat umano ng rabid dog. Siyam pa ang hinihintay ang resulta mula sa confirmatory test. Meron pa pero hindi sapat para bakunahan lahat ng population. Procurement ng bakuna dito sa local government unit medyo mahirap, mabagal ang proseso. Ayon sa Provincial Veterinary Office, target nilang mabakunahan ang 75% ng dog population sa lugar. Halos araw-araw daw nagtutungo ang Rabies Task Force Quick Response Team sa bawat bayan para bakunahan ang mga alagang aso at magsagawa ng education campaign para sa mga residente. Inirekomenda na rin daw ng ProVet sa ilang bayan na may 3 barangay na apektado na ng rabies na magdeklara na ng state of calamity. Matatandaang nauna nang nagdeklara ang bayan ng Boac ng state of calamity matapos makapagtala ang 30 barangay dito ng kaso ng rabies. Para una, magamit nila yung kanilang quick response fund, makabili sila ng bakuna at maipaayos nila yung kanilang mga pansamantalang silungan ng mga hayop na sisinupin yung mga pag-aalaga ng aso. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nakamit ng EAC Generals ang pang-anim na panalo sa NCAA Season 99 matapos talunin ang San Sebastian Golden Stag sa score na 80-77. Narito ang report. Nasungkit ng EAC Generals ang pagkapanalo sa naging tapatan nila kontra San Sebastian Golden Stags kahapon sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Tinapos ng EAC Generals ang mainit na harapan sa score na 80-77. Epic comeback para sa Generals dahil matapos silang matambakan ng Golden Stags sa first half ng laro. Bumangon at naagaw nila ang kalamangan sa huling 3 minuto ng laro. Back-to-back triples ang binitawan ni Ralph Robin para sa kanyang koponan dahilan ng pagkakaroon nila ng kalamangan sa Golden Stags. Samantala sa naging bakbakan naman ng Perpetual Altas laban sa Letran Knights, nasungkit ng Perpetual Altas ang pagkapanalo sa score na 73-61.
Sa pag-uumpisa ng laro, nakuha agad ng Letran Knights ang malaking kalamangan ng puntos kontra Altas. Napalit naman ng Altas ito ngunit hanggang sa pagtatapos ng first half, hawak pa rin ng Knights ang lamang na puntos. Sa pagpasok naman ng huling 5 minuto ng laro, nagsimulang makuha ng Perpetual Altas ang kalamangan at tuluyang naagaw mula sa defending champion ang pagkapanalo. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, may binabantayang kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang silangan niya ng Mindanao at ayon naman sa Pag-asa ay mababa ang tsansang maging bagyo sa ngayon. Posible pa yang magbago kaya patuloy natin itong tututukan sa mga susunod na araw. Hanging amihan at shear line pa rin ang makakaapekto sa ating bansa, lalo na sa Luzon, habang may tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Palawan. Bagya namang mababawasan ang tsansa ng ulan pagdating ng gabi. Paghandaan naman ng mga taga Visayas at Mindanao ang mga pag-ulan sa ilang lugar. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Nagtagisan sa Sports Fest sa mga PDL sa BJMP Imus City. Isinagawa rin ng iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nakoko 2023. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Hindi naging hadlang ang mga rehas para kalimutan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa BJMP Imus City ang kanilang hilig sa sports. Hindi man katulad ng regular na court ang pinagdausan ng bakbakan sa basketball ng mga PDL na ito, ipinakita pa rin ng bawat kupunan ang kanilang determinasyong manalo, teamwork at camaraderie ang kanilang puhunan. Ang basketball event na yan, bahagi lang ng ilang mga aktibidad sa loob ng piitan sa pagdiriwang ng National Corrections Consciousness Week. Simula pa lang po nung last week kasi may mga pre-Nakoko week activities na po kami. Talaga pong sila saya, excited. Bukod sa sports, nagkaroon rin ng iba't ibang aktibidad sa loob ng jail facility. Hindi syempre nagpadaig ang mga jail guards na humataw sa Zumba. Nagkaroon din ng dental mission kung saan 30 PDLs ang nakinabang dito. Hindi rin nawala ang skills development para sa mga ito kung saan itinuro ang proper coasting para sa kanilang mga handmade bayong na magagamit raw nila sa kanilang paglabas ng piitan. Basic photography naman ang itinuro sa ilang mga BJMP personnel. Kasi dalawa po yung mandato ng BJMP. Una po yung humane safekeeping and pangalawa naman po is yung development. So pasok po yung lahat ng activities na ito sa under po ng welfare and development programs ng ating mga para sa ating mga PDL. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Malaking problema pa rin ng bansa ang basura, partikular ang plastic waste. Sa pag-aaral nga ng World Bank, umaabot sa 2.7 million metric tons ang naipong plastic waste noong 2021. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi nawawala sa pamimili ng working student na si Rainier ang reusable bag. Ang mga pinamiling produkto sa palengke, diretso lahat dito. Ang bag niya raw ito para malimitahan ang paggamit ng plastic.
Sa simple pong paggamit po ng mga ganito po, nakatulong po sa kalikasan. Problema pa rin maituturing at kalaban ng kalikasan ng basurang plastik sa paligid. Sa katunayan, base sa pag-aaral ng World Bank, umaabot sa 2.7 million metric tons na plastic waste ang naproduce ng Pilipinas noong 2021. Kadalasang pagbaha ang naidudulot na suliranin sa hindi maampat na walang pakundangang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Malaking bilang ito kasi ito pupunta ito sa ocean natin. And sinasabi rin ng UNEP, United Nations Environmental Protection, from year 2000 to 2019, nag-double yung ating plastic waste pollution from 230 million metric tons to 430 million metric tons. Lumalabas din sa pag-aaral, 40% ng plastic waste sa mundo ay mula sa food and beverage industry. Ikinababahala yan ng Department of Trade and Industry o DTI. Kasama raw sa kanilang tungkulin bilang ahensya ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalikasan. Mission nilang alisin na o kung hindi man ay malimitahan ang paggamit ng mga consumer ng plastic, sabay sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month. Maganda po ito na matutunan talaga natin. Bagaman nakikita natin yung problema, syempre kailangan nating i-save ang ating environment. Sinisimula na yan ng kilalang fast food restaurant sa bansa. Ang maiipon na savings sa mga hindi nagamit na plastic utensils, ipagkakaloob naman sa kanilang beneficiary. What we want is to turn the habit of refusing to use a single-use plastic into actually a habit. We give you a coupon every time you refuse a plastic spoon and fork. And if you have 5, you can exchange it for a free burger. Umaasa ang mga otoridad na sa paunti-unting hakbang at sa disiplina na rin ng mamamayan, matututunan na rin ang pag-iwas sa paggamit ng plastic. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na si Sid Lucero bilang Dr. Roald Vibal sa Love Before Sunrise. Samantala, silipin ang nakatutuwang behind the scene ni Juancho Trevino sa Maging Sino Ka Man. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang masaya sanang samahan ni Atom at Stella sa Love Before Sunrise na pinagbibidahan ni Dennis Trillo at Bea Alonzo naging komplikado sa pagpasok ng karakter ni Andrea Torres bilang Zarina. Pero mas magiging komplikado pa ang lahat sa pagpasok ng bagong karakter ni Sid Lucero bilang si Dr. Roald Vibal. Ano kaya ang magiging papel nito sa buhay ni Atom at Stella? Abangan si Sid Lucero mamayang gabi sa Love Before Sunrise. Ang papel naman ni Juancho Trevino bilang si Gilbert sa Maging Sino Ka Man, kinagigigilan ng mga manonood. At para raw mabawasan ang pagkagigil dito ng mga manonood, isang nakatutuwang behind the scene kung paano siya mag-internalize ang kanyang ipinasilip sabay caption nito na hindi naman daw talaga siya masama. Samantala, magpapadala kaya si Belinda sa mga panunulsol ni Rose at ama ni Gilbert na ipakasal si Monique dito? At maging kaagaw kaya ni Carding si Gilbert sa puso ni Monique? Abangan yan mamayang gabi sa Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 61 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.